Sige mga kaibigan, ako si Haris Sultan at bawat Somali, Afghan, Pakistani, Bengali, halos lahat ng Muslim ay sobrang galit tungkol sa video na ipapakita ko sa inyo. Talagang nawawala na sila sa sarili, nagwawala pa. Baka nagtatanong kayo kung ano ang espesyal dito. Ganito, ipapaliwanag ko. Matapos ang mga Iranian, ngayon naman taga Somaliland ang nagsasabing, alam mo ba, ayaw na naming makisali sa pan-Islamic na kalokohan. Gusto naming liwanagan ang kinabukasan ng mga anak namin sa hindi pakikisama sa inyo. Ano ang ibig kong sabihin doon? Hindi naman talaga ako eksperto sa Somalia. Pero sa mga natutunan ko nitong mga nakaraang linggo, o simula nang sumikat ang mga Somali na manloloko. Ang natutunan ko ay may bahagi ng mga taong Somali na lubos na kabaligtaran ng ibang mga Somali. Nakikita natin sa Amerika, Europa at Australia na gumagawa ng kalokohan, pandaraya sa benepisyo, at iba pang negatibong bagay. May mabuting bahagi din ng Somalia na ayaw makisali dito. Panoorin muna natin ang isang video bago ang pangunahing video. Ito ang Somalia na nakita natin. Sabi ng mga taga Somaliland, ayaw nilang makialam sa mga taong ito. Bibigyan ko kayo ng babala. Kapag pinanood ninyo ang video, parang bababa ang IQ ninyo. Pero baka hindi naman talaga. Yan ay depensa ng katawan mo na nagsasabing, hoy, hindi ka naman ganun katanga, okay? Maaaring tumaas ang presyon mo at maramdaman mong gusto mong bunutin ang buhok mo. Pero manatili kang kalmado at magpasensya. Wala namang mali sa'yo. Siya lang ang may problema. Sige, tingnan mo si babae. Napanood ko na ito ng ilang beses at ngayon natatawa na ako. Sigurado akong matatawa ka rin kung di mo seseryosohin. Sige, ito ba yung mainstream na Mogadishu-style Somali? Ayaw naman ng mga taga-Somaliland may ugnay sa kanila. Ako ay Somali. Ipinagmamalaki kong maging Somali. Para sa akin, ang pagiging Somali ay hindi lang basta pagkain ng saging na may kanin. Ito ay, marami ito. Para itong isang interesting na bagay. Mahirap ipaliwanag ang Somali at ang kahulugan ng pagiging Amerikano, pero Mukhang mabigat para sa kanya ang talumpati. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari. parang pagsasanib kultura. Parang saging at kanin, alam mo yon hindi talaga nakikita ng mga tao. Parang, alam mo, alam mo na, hindi iniisip ng tao na bagay ang saging at kanin. Pero ganun ang pakiramdam ng pagiging Somali at Amerikana. Parang kakaibang combination. Pero gets mo rin ibig kong sabihin. Hindi namin gets ibig mong sabihin. Kaya saging at kanin na lang. Sa totoo lang, baliw talaga itong babae na to. Naaresto siya dahil nanakit siya ng pulis sa Minnesota. Isa pa, oo. Somali. Ipinagmamalaki kong maging Somali. Para sa akin, hindi lang pagkain ng saging na may kanin ng pagiging Somali. Ito ay isang interesting na bagay. Ito ay napakahirap ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng maging Somali at kung ano ang ibig sabihin ng maging Amerikano. Pero para itong pagsasanib ng kultura. Parang saging at kanin, alam mo yon hindi talaga nakikita ng mga tao. Parang alam mo yon ito ay hindi iniisip ng iba na puwedeng kainin ang saging na may kanin, pero gano'n iyon. Parang gano'n din ang pakiramdam ng maging Somali at Amerikano. Parang yung kombinasyon ng saging at kanin, pero maiintindihan mo rin ang ibig kong sabihin. Kaya ito ang karaniwang Mogadishu, Somalia, okay? Ngayon may isa pang grupo ng mga Somali na matatalino, magaling, magaganda, at ayaw makihalubilo sa mga taong ito. Alam mo kung ano sila. Wala kaming ganitong pan-Islamic na pagkahumaling na pinanghahawakan nyo ng libu-libong taon. At sobrang proud kami, sobrang galing namin, sobrang kamangha-mangha kami. Hindi kami pareho ng mga tao, kahit na maaaring magkapareho sila ng lahi. Pero kung titingnan mo sila, sa mga argumento na nakita ko, na ipinakita nila sa social media, parang napakatalino at normal nilang mga tao. Hindi nakapagtataka na iba sila sa kanila. Kaya itong mga taong ito ay mga taga Somaliland at inis na inis nila ang buong komunidad ng Muslim, okay. At sumasayaw sila kasama ang mga kapwa nilang Israeli. Sali tayo.
Maganda 5 haligi. Nakakaawa talaga, kaya nagkakagulo ang 5 haligi. Tingnan mo, pinapahiya ng Ummah ang komunidad ng Umar. Ang mga miyembro ng komunidad ng Somaliland sa Toronto, Canada ay sumasayaw kasama si Consul General Edith Shamir ng Israel upang ipagdiwang ang pagkakaibigan ng Israel at Somaliland. Oo, isa na namang malaking tagumpay sa diplomasya ito para sa Israel. Ang pag-atake noong Oktubre 7 ay masama para sa mga teroristang Islamikong rehimen, pero mabuti sa diplomasiya ng Israel. Oo, maraming ingay sa social media mula sa mga woke at Muslim na propagandista. Parang lumalabas na natatalo ang Israel. Malaki ang pinsala sa reputasyon ng Israel, pero hindi ito isang one-way na daan. Malalaking puntos din ang nakuha ng Israel. Sabi ko nga, mahal na mahal ng Iranian ng Israel. Walang duda tungkol doon. Sobrang mahal nila ang Israel na handa silang alisin ang kanilang teroristang Islamikong rehimen. At mangyayari yan, malamang sa oras na mapanood mo ang video na ito, nangyari na yon o nagsimula na ang mga proseso. Dumating na ang United States ship Abraham Lincoln sa gitnang silangan. Si Pangulong Abraham Lincoln ang nagpalaya sa mga aliping Aprikano sa Amerika at tinapos ang pagkaalipin. Ngayon, isang aircraft carrier na may pangalan niya ang magpapalaya sa Iran. Ang bagong Iran ay magiging maganda, pro-kanluran, pro-Amerika at pro-Israel. Ganoon lang, etnikong Somali ang mga taga-Somaliland pero kabaligtaran sa politika. Mahal nila ang Israel, Amerika at kanluran. Kaya gustong maging bahagi ng kanluran ang Somaliland. Ipapakita ko ang luha ng mga Islamistang ito. Tingnan ninyo ito. Ipapakita ko ang ilang tweet. Noon pa sinasabing masasama na sila at sumasamba sa kolonyalismong British. Pero nakita lang nila na mas maganda ang pamumuhay na kanluranin ngayon. Tuwang-tuwa sila para sa mga kaaway ng Muslim Ummah, Diyos ko, at sa pagkahumaling nila sa nabigong komunidad. Wala namang may pakialam. Ayaw na rin ng mga Muslim na may ugnay sa komunidad na nakakaawa, barbariko, luma at primitive. Traidor at mapagkunwari lahat. Somaliland, pinakamalaking biro. Pare, alisin mo ang Somali sa pangalan mo at gawing Jahud ang relihiyon mo. O maging dating Muslim na lang kayo, tatanggapin namin kayo. Lagi kong sinasabi, hindi ito sa lahi kundi sa paniniwala mo. Bukas ang isipan ng mga taga-Somaliland at sila'y patas. Yayakapin ka ng lahat sa kanluran. Matinding pagkukunwari, napakalalim ng kagandahang loob. Tingnan mo ito, ang amang ito. Ito ang watawat ng Somaliland at Israel. Inaakala kong ibig sabihin nito ay isang magandang kilos. Marahil ibig sabihin nito ay may buhay na lumalabas mula sa mga simbolong ito. Ang galing. Bumalik ka matapos 5 taon, kapag normal na ang relasyon ng bawat bansa sa Israel. Kaya itong online na Muslim propaganda team, may ilang libo sa kanila na direktang binabayaran ng Muslim Brotherhood, o kaya naman ay ideolohikal na sumasang-ayon sa kanila. Kaya gumawa sila ng malaking ingay, ginulo nila ang maraming tao, pinagalit nila ang maraming tao. Sa aktwal, mabilis nagbabago ang lahat. Pagkatapos ng digmaan, magkakaroon tayo ng mga bansa sa gitnang silangan gaya ng Saudi Arabia, United Arab Emirates at sana Iran. Lahat ng pangunahing bansang ito ay papanig sa Israel, na tiyak na ikagagalit ng mga British Islamist. Pero wala silang magagawa, talo na naman sila. Diyos ko, dapat lagyan na nila ng L ang noo nila. Puro talo lang natatanggap nila. Walang hiya, walang moralidad, walang Islam. Sobrang isinumpang mga tao na umiiyak. Tingnan mo yan. Mga Muslim sa mundo, nalaman ang tungkol sa kafir sa Somaliland. O nga, tingnan natin kung ano ang sinabi ni Busha Sheikh tungkol dito. Ay, wala siyang sinabi tungkol dito. Ang weird naman. Ay nako, sinabi ba niya? Ay, hindi niya sinabi. Ang weird. Baka nagtampo siya. Balik tayo, ilan na ulit views ng video na yon? Halos 800,000 views. Sige, gaya ng nakikita nyo, halos 800,000 views na ang nakuha ng mga taong ito. Nagkakagulo ang lahat. Galit at naiinis ang mga pro-pan-Islamic Caliphate, pero nawawala na sa kanila ang kontrol sa kwento. Malapit na, sobrang lapit na, mas marami pang mga Muslim ang mapapansin na, yung maliit na piraso ng lupa na kilala natin bilang Israel. Bakit kailangang mamatay ang marami? Bakit masasayang ang bilyon-bilyong dolyar? Katulad ng mga tao sa Iran,
Napagtanto nila na parang namamatay kami sa kahirapan, wala kaming malinis na inuming tubig, at sobrang taas ng implasyon. Para lang patuloy armasan ng Hamas, Hezbollah, at Houthis. Ano naman yon? Bakit? Maliit lang ba? At gaya ng lagi kong sinasabi, itong mga Muslim sa buong mundo, wala silang pakialam sa ilang libo lang. Gaza, 5 milyon. Lahat-lahat, kung isasama mo pa ang mga Palestino mula sa West Bank, wala silang pakialam sa kanila. Ito ay isang digmaang panrelihiyon, ito ay isang banal na digmaan. Sanay na silang nasa ilalim ng kanilang pamumuno ang Jerusalem. Yun lang, ang mga woke, kaliwa at may lilang buhok, hindi nila gets. Akala nila tungkol sa mga katutubo, pero hindi naman. Mga tanga kayo, mga gago, mga ginagamit lang kayong tanga. Isa itong banal na digmaan. Ang punto ko ay kapag dating Muslim ka na, o naihiwalay mo na ang iyong pagkakakilanlang Muslim mula sa alitang ito. Malinaw na sinasayang lang natin ang buhay at pera sa isyong ito. Bakit hindi na lang hayaan ang Israel? Hayaan mo sila, nagdadabog at umiiyak lang sila bilang therapy.